Tanungin ko kayo mga kakwentuhan, kung kayo ang papipiliin, mas gugustuhin nyo bang manatili lang sa ating bayang Pilipinas kung saan meron na kayong career, kung may mga trabaho na kayo na okay naman ang sweldo, o mas pipiliin yung mga ibang bansa at maging isang OFW para sa sabihin na natin mas magandang kita? Palagay nyo, anong mas gugustuhin nyo? So, with that in mind, meron tayong mga special guest ngayon. Take note mga special guest. So, ibig sabihin, hindi lang iisa, but dalawa ang ating guest ngayong araw na to. So, bago tayo magsimula mga kwentuhan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click nyo yung subscribe button and click nyo na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong kwento dito sa channel. Magandang araw ulit sa inyo mga kakwentuhan. At welcome back dito sa ating channel. Today, meron na naman kaming bagong kwento para sa inyo. At asahan nyo na siguradong makakapagbigay na naman ng inspirasyon. Nako, ito ang ating first ever couple na makakakwentuhan dito sa ating channel. So tara, pakinggan natin ang kwentong OFW ni Chris at ni Farah. Welcome sa aming channel, Chris and Farah. At maraming salamat sa pagpapaunlak nyo ng konting oras nyo. Alam ko, mga busy kayo sa inyong mga kanya-kanyang trabaho. Maraming salamat at na pagbigyan nyo ang aming na makipagkwentuhan sa amin. Ayun, so Chris, welcome bro, welcome. Di ako sanay sa showbiz. Hindi. Kwentuhan na tayo, ganun. And, hi po sa lahat ng viewers ng Kwento May Kwento ko. Hindi ako makapaniwala, kami naka-feature ngayon dito. Pinapanood ko lang siya last time eh. Anyway, ako po si Chris at ang aking misis, si Farah. Taga sa akin sa Pilipinas pa. Quezon City. Quezon. Manileño, si Chris. Si Farah? Yun. Ako taga Manila din. Manila Quezon City din. Quezon City? Mga Manileño pala. Actually, ang parents namin, may mga kanya-kanyang probinsya. Iloilo tatay ko, nanay ko Bataan. Pero hindi na kami nakabalik. Okay. Ganon din siya. So doon na kayo parang lumaki sa Manila? Oo, sa Quezon City. Yun. Ang flashback lang muna natin bago tayo magsimula ng kwentuhan niyo. Sino si Chris at saka si Farah nung nasa Pilipinas pa kayo? Mahabang story. Maiksi na. Maiksing kwentuhan. Isip natin. Okay, kasi medyo maaga kami nag-start mag-asawa ni Mrs. eh. 22 years old kami mag-asawa. Pero kaya nung 22 years old kami, kung ano nung trabaho rin yung pinasok ko eh. Tsaka si Farah rin, ever since. Nag-start ako sa bartender, waiter, hanggang sa naging call center agent, naging soup, naghawak ng team, bago hanggang sa mapunta na dito sa Italia. Ganon din. What about you, Farah? Ako naman, sa sales talaga ako. Sa Nissan company, tapos nag-real estate din ako. Tapos napunta ako sa call center. Nasa call center na ako, dun na pumasok yung idea na Italy. Dahil sa Zia, kay Zia ko. If not mistaken, parang kaming third batch yata no pumutok yung call center. Hindi pati yung call center noong 2004, 2000. Bago pa lang nag-start ng call center. So, what made you decide na ng ibang bansa? Sino ba naman sa inyong umalis? Ako. Si Farah. Oo. Ako, wala talagang planong mag-abroad. Hindi ko pinangarap talagang mag-abroad. Parang okay na ako sa Pilipinas kasi yung mama ko, single mom siya. Siya yung nag-a-abroad. So sabi ko, pag ako ayoko mag-abroad, ayokong iwanan yung mga anak ko kasi naramdaman ko yung hirap nung mag-isa ka lang, wala yung parents mo, no? Pero dumating nga tong opportunity na to na si Zia ko na nandito sa Italy. Sabi niya, nak, meron ditong flu C, wala kang gagastusin, kailangan lang ng passport mo. Sa lahat sa aming magpipinsan, in-offer niya, ang lahat, ako lang yung may passport. Kasi ang trabaho ko sa real estate,
anytime pwede kang dalhin sa kung saang Asia na yes. sa Asia lang. Yeah. Sabi kong ganon, sige, try ko. Sabi kong ganon, tanto ano lang naman ipamasahe lang naman ng ano ko. Tapos si Tyron, Tyron kasi ang si Chris, gusto niya talaga. Siya yung may gusto Ewan ko, niya. hindi kasi ever since nung maliit ako, parang gusto kong mag-travel. Alam mo yun? Oo. Biglang dumating nga yun yung opportunity na pwede siya makuha ng tita niya. Sabi naman namin, napag-usapan naman namin, pwede naman kami bumalik sa dating trabaho. Hanggang sa pagdating dito, Yun. Yung actually 8 months, nung pumunta ako dito, buntis ako noon. Talaga? 6 months ako. dumating yung flu C, 6 Dumating months yung siyang flu buntis sa pangalawa naming sabi anak. ko, sige. Sabi ng Zia ko, pwede naman mga anak ka muna. Sabi ko, hindi na. Sige, try ko na ngayon. Okay. Tapos nung andito na din. andito na to. Di pumunta ako dito. Tapos nanganak na muna ako. Tapos yung pagka-deliver ko, sabi nila sa akin, ay bago mo iuwi yung bata, mag-ano ka muna, i-carry ko mo muna, no? Sabi ko, di sige, di kinari ko muna. Pero nung nun, parang ayoko na, sabi ko ganun, ay ang lungkot naman dito, sabi ko ganun. Maganda lang pakinggan, Italy, maganda yung lugar. Pero hindi ko ma-appreciate kasi syempre, malayo ko sa pamilya ko. Tapos, sabi ng Zia ko, kaya na-convince niya rin ako, sabi niya ganun, sabi niya, huwag ka mag-alala, makakapagtrabaho ka din nung gusto mong trabaho. Sabi niya ganun sa akin. Yung trabaho mo dito sa Pinas, maaano mo rin, magagawa mo din doon. Pero hindi ganun talaga yung reality. Kaya I was gonna ask you that. Parang nung nasabi sa'yo nung tita mo, yung Zia po tita, no? Yung nasabi ng tita mo na punta ka dito sa Italy para magtrabaho, ano yung ini-expect mo? Ano yung ini-expect mong trabaho dito? Ako, ini-expect ko na sabi ko, sa sales ako, kahit saan pwede kong gamitin yung sa sales ko. Dinala ko lahat ng mga credentials ko, lahat ng ano ko, nag-apply ako. Talagang nagpunta ako sa mga vehicles company. Punta ako sa Toyota, sa Nissan, sa nagpunta sa mga real estate. Rejected ako. Sabi ko, siguro sa ngayon lang to, na gano'n. Pero dumating talaga yung time na sumuo ako, ay imposible talaga. Sabi ko, kasi yung language, lingua yung barrier. Speaking of that, so nung dumating ka dito, ano yung dinatan mong trabaho? Nagtrabaho ako sa bahay. Sa bahay Oo, din? kasi isipin mo, nanganak ako noon. Tapos, kailangan kong kumita. Sabi ko, nakatira ako sa bahay ni Zia. Although si Zia ko, tsaka yung si Zia, yung family nila, sobrang supportive talaga sa akin. Hindi ako, sabi nga nila, kung dumating ako dun dito sa bansa, sa Italy, na nawala sila, mahihirapan talaga ako. Pero totoo talaga yun. Pero dahil sila talaga sobrang baka supportive. hindi pa siya makasurvive. Baka hindi ako makasurvive. Pero, so, nung nandiyan sila Zia, sinusuportahan nila kaming mag-ina. May time pa nun na si Tyron din nagpapadala sa akin. O baliktad nun. Kumbaga, Pilipino. siya yung nasa abroad, ako yung nagpapadala sa kanya. Kaya lang, yung pinapadala, syempre, maliit lang yung value ng natin. Nung nagtatrabaho sa bahay, ano yung pakiramdam? Ano yung pakiramdam ng career woman sa Manila? Tapos pagdating mo dito sa Italy, nanganak ka pa. Tapos nagtatrabaho ko sabihin natin totoo, domestica, di ba? Domestic helper. Ano yung pakiramdam? Masakit. Siyempre, masakit yun. Kasi siyempre, kumbaga, nag-aral ka ng mahusay, tapos maayos yung trabaho mo. Siyempre, wala naman kahit sino yung talagang nangarap ng ganong trabaho. Although, hindi masama, maayos, maanong trabaho yon. Pero, nung time mo na yon, medyo masakit. Pero, natutunan mo na rin na, okay, kumikita ako ng ganito, 10 euro per hour. Parang nagustuhan ko na rin. It's just a case of acceptance. Oo, bravo. Natanggap mo na rin na, ko na rin. Why not? Oo. Hindi naman to trabahong masama. Oo, marangal na trabaho. So, besides, nalilinis natin yung bahay ng mga Pero she became a black belter sa paglilinis. Naging OC pa nga. Naging OC pa nga. Na-adapt niya yung trabaho niya sa bahay. That's nice. So, paano nangyari? So,
ilang taong kang nandito sa Italy bago sumunod si Chris? 2007, 8, 9, After 3 years. After 3 years. So, After 2010 na ako 3 years. nakasunod. So, bali na-brief mo na siya nung pagpunta mo dito, baka inaakala mo, ang trabaho mo alam mo na, may idea. Medyo ka na. may idea na ako. Parang na-brief na nila na mga trabaho ng mga lalaki. Usually, yung temang mga office boys. Office boys. Yung ganun, di ba, yung opisina tawag. Ang sarap pakinggan, yung opisina. Mag-opisina pa ako. Mag-opisina pa ako. Ayun, yun tanggap ko naman, bro. Tsaka, nasa isip ko noon, kakayanin. Basta magkakasama yung pamilya. Oo, Yun na yung mahalaga nag-push. Diba? At least kayo, dumating ka dito, sumunod siya, dito na yung mga anak nyo. Yun. Nakuha nyo na rin, di ba? Oo, actually nauna. Sabay sila. Sabay. Inuwi ko pa yung pangalawa. Yung Yung pangalawa, pinagbuntis yung ko dito, pinagbuntis mo. inuwi ko nung nung mga Para 8 months makapag-focus siya dito. 8 months siya para makapag-focus talaga ako dahil kumitanggap ko na nga yung trabaho pero sabi kong ganun, ang maganda dito sa Italia, maganda yung ambiente, maraming tulong, tsaka kahit pa paano yung value ng sahod, okay. Yes. So, yung healthcare natin, healthcare system dito, okay na okay. Sabi ko okay na rin dito, sabi ko gano'n. Tapos kinuha ko sila yung panganay at saka siya. Sabay silang pumunta dito. Sabay kami. So, nung dumating ka dito, Chris, matanong ko lang, anong feeling? First country mo bang Italy? Oo. First country? Out of the Philippines. Nakapag-abroad trabaho. Feeling, masaya kasi magkakasama kaming pamilya. Yes. So sabi ko kahit anong trabaho, let's see kung anong mangyayari. Basta kahit anong trabaho, tanong ako ng tanong, sino pwedeng mapasukan. Unang pagdating dito. Ano ako doon una kong career doon, chemist Talagang Chemisis muna. Chemisis. 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 Ako yung nagtatrabaho. Chemisis muna ng mga ilang buwan. So, parang sa company ka ng PAL. Tama. Ayun, yung mahirap na part doon, yung medyo umandar na ng 3 buwan. Medyo wala pa rin nga. Nagagalit na ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi ba ako ganun kaalam para hindi ako makakuha ng trabaho. Yeah. Pero may nakuha namang trabaho. Nag-start sa... namasukan din ako ng bahay. Okay. Sa isang senyore na matandang binata. Part-time sa kanya. Kahit paano nakakuha sa kanya ng konting paggastos. Yung gano'n, no? Tapos, may nakuha trabaho na tawag dito, impresa, tawag nila yung agency, agency ng parang labor agency na ang pinatrabaho ay sabi nila ay ristrutturazione. Ano nga ba term? Restoration, no? Akala namin kami magre-restore, yung pala kami magde-destruct nung lugar. So, moratoryo pinagawa sa amin, So, kayo nagdi-demolish? Kami nag-demolish. Hindi ko malilimutan yun. May time nga na uwi ako ng bahay, hindi niya nilalabhan yung damit ko Tinatapon na yung damit. Talaga? Tsaka naawa ko sa kanya. Talagang pag-uwi niya, parang sa halip na kumain siya, matutulog na lang siya. Matutulog na lang. Sobrang pagod. Oo, sobrang pagod niya. Pero isang buwan at kalahati ka din doon nagtagal, no? 2 buwan. 2 buwan. 2 buwan, 2 buwan lang? Kahit pa paano doon. 2 buwan lang? Hindi niya kaya. No, kasi bro, naman biruin mo, 12 hours, 13 hours, pakyawan yung trabaho nila. Parang sa Pilipinas, pakyawan. Pakyawan, Parang 7 a.m. to 12 a.m. Minsan, naabot pa ng 1 a.m. yung Grabe. dire-diretso. Sa Pilipinas, nakabarong siya. Yun yung hard labor. Oo, hard labor talaga. Yung hard labor yun. So, kumpara sa Pilipinas na nasa office, Computer lang hawak niya call center agent ka na, tipong alam naman natin ang mga call center agent sa atin medyo sa ngayon ewan ko noon maganda ng status ng mga call center agent sa atin, di ba? Kasi medyo malaki na rin ang sinasahod nila. Pero from that time
hanggang sa ano ba, Nagtitibag. nagtitibag ka rin. May dala akong piko nun, pinipiko namin yung Talaga? mga pader eh. Tapos yung mga tiles na malalaki, alam mo yung kinukuha mo yung ganun na, yung mga 40 by 40 na mga Oo, tiles na malalaki, ganun, no? malalaki. Patanggal nila sa Wala mga- kang mang hawak na maso. Naghawak din ako ng Nagawa ko maso. yan, parang kasi ko. Naghawak din ako ng maso doon. Nice, nice. So from that point on, ano yung in-expect mo pa na mangyayari? I mean, hindi ka ba napanghinaan ng loob o tipo, Dumating din. uwi na lang tayo, ayoko na dito. Dumating din. Dumating din din. sa point na na ganun, na temang nada-down kami. Na, temang, Worth it ba? yan yung ganun. Sabi namin. Worth it ba Kasi yung we- pag-stay? Ano man tawag doon? We can always go back doon sa dating Oo. career. Yun yung pinapag-usapan nyo actually, di ba? Pero na pagdesisyonan namin na sabi namin kung nag-succeed yung iba, Oo. bakit tayo hindi? Yes. Sige, tuloy lang. Ayun. Sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Sige, sabi niya, Han, teamwork lang tayo. Teamwork lang tayo. Yes. Yes. Sabi ko, okay. Sabi ko, ganun. So, ano lang, yun acceptance, importante. Tapos, mahalin mo yung trabaho mo. Kahit ano pa yun. Kahit ano pa yun. Kasi talagang, yun siguro yun yung key para maging mahalin mo yung trabaho mo, tapos may darating talaga na trabaho na gugustuhin mo. Yeah. Pero from magkakasama na kayo ng mga anak niyo dito, no? So, pero during that time, kayo ba sa Pilipinas, meron kayong sinusuportahan pa na kamag-anak, pamilya, wala na? Actually, that time, malalakas pa ang parents namin. Hindi pa. Hindi pa. Lately na lang. Okay. Lately na lang. Tsaka mga parents namin, hindi yung tema. Kailangan suportahan talaga Yes, noon. Sila pa nga yung nagsusuporta dati. Yes. So, ang maganda pati niya sa kwento nyo, dumating kayo dito na legal pareho. Di ba? Parehong legal. So, hindi kayo dumaan Awa ng Diyos. sa mga baklas, mga umakit-akit ng bundok. Hirap So, nun. at least, dumating kayo dito, legal. Nag-start din kayo doon sa katulad ng pinagsisimula ng karamihan na kababayan natin dito na gawaing bahay. O kaya yung sinasabi mo na Office boys, Office okay. boys. Yung tagatibag. nag-opisina din ako dati. Diba? So, yung mga ganun trabaho. Pero, look at you now. Ikaw ay meron ng sariling printing shop. Si Farah naman isa ng career woman uli. Okay lang banggitin, no? So, si Farah, mga kakwentuhan, siya ay isang how do you call your position sa Team leaders. team leader na siya sa Generali. Yung Generali, isa sa biggest insurance company dito sa Italy. I don't know, baka global din ang Generali. I think, So, nag-start din sila doon sa baba. Katulad ng karamihan dito ng ating mga kababayan, namamasukan, tatrabaho sa mga Italiano. Si Chris, naging si Thor, minsan, nagtitibag. Ayun. So, paano ikaw muna Chris, paano mo naisipan tong magtayo ng sariling shop? Actually, nag-start yan sa pagpa-photo booth ko eh. Pagpa-photo booth. I think ako yung mga isa sa mga nauna nag-start ng photo booth dito sa Milan. Okay. Nag-start yun doon sa unang-una kong printer ng photo. Natutuwa ako pagka nag-print eh. Tapos sa event, nag-print siya. Tapos gumawa ako ng flipbook photo booth din. Alam mo yung booklet na animated. Bumili ako nung hindi niya alam kung magkano yun eh. Lagit ka, mabubuking ka ngayon. So, Marami naman bumili ako akong ng alam. cutter na automatic Okay. para doon sa flipbook. Tapos actually, cutter siya ng calling card. Okay. Tapos hanggang sabi ko gano'n, nakakaipon na ako ng gamit. Pwede na itong maging print shop someday, sabi ko gano'n. Hanggang sa
May nakasama naman kami dati na dito, ang aking dating partner. Actually, magkaano kami, doon nag-start kasi parehas kaming hilig na Graphics. sa graphics. Ngayon, nasa for good na siya sa Pilipinas. Sino siya? Si Rich. Si Rich. Pati natin si Rich. Rich, saluta sa'yo. Hopefully, nakahanap ka na ng iyong love life. Love life. Trabaho, madali lang yun makahanap. I wish you well. Ayun. So, bale nag-start kayo dito, may ka-partner ka. Kasi natatandaan ko rin, pare, tayo, nagkasama din tayo dati sa pag-photo eh. So talagang mahilig ka na rin sa pag-picture-picture, kaya naisipan mo photo booth. Actually, nauna talaga yung photo booth. Okay. Kasi, kumbaga, nakita ko lang yung opportunity na ang lakas ng events dito sa Milan ng mga Pilipino. Yung mga birthday yan, kasalan, debut, Hindi nawawalan eh. Hindi nawawalan. So, nakita ko maraming photographers, videographers. Sabi ko may kulang, walang photo booth. So, noong 2011 yun. Pero na-realize ko siya, kumbaga na-set up ko siyang lahat 2012. Natatandaan ko yung first event. Dahil kay Brother Gilmar, shoutout sa'yo, bro. Yung the man behind the camera. Siya yun, shoutout sa'yo, bro. Sumabit ako sa event niya. Tapos, kumbaga, pinakita ko yung photo booth hanggang sa nagustuhan nag-click na. Finish ka niya natin. Oo. Tapos may mga tumawag na magkano, ganyan. Hanggang sa every week meron na. Ganon. So doon nag-start yung mag-roll yung business mo na sa photo booth. Tapos getting back doon sa photo, kasi sa photo booth ang gamit ko doon reflex DSLR. Yes. So doon din nagkaroon ng interest na pag-aralan yung photography. Kasi DSLR siya. Tapos hanggang sa dumami na rin yung gamit ko doon. Nag-service na rin ako ng photo. Nag-event ka na rin. Nag-event photographer na rin. Nag-cover ka na rin. So, what about your father? Paano ka naman na nag-shift ng career dito sa Italy from being a domestic helper, ngayon isa ka ng team leader ng Generali? Merong kasama namin sa Chiesa na pumunta sa bahay namin. Dito siya nag-aral. So brava tong persona na to. Dito siya nag-aral, tapos nag-work siya sa Generali. Okay. Tapos nag-discuss siya sa akin tungkol sa Generali. Kasi yung amo nung Zia ko, president yun ng Generali Assicurazione sa buong Italia. So nakikita ko lang yung logo na yun. Ngayon, yung nagpunta sa bahay yung si Laina. Hi kay Laina. Manager yan sa Generali. Nice. Manager namin. So, ayun, nagpunta siya sa bahay, diniscuss niya sa akin, ni-offeran niya ako ng mag-savings, mag-insurance, no? So, habang nagdi-discuss siya, na-convince ako na, sabi ko, sa isip ko, ay, gusto ko yung trabaho nito. Kaya mo din gawin. Kasi sa sales sa ako. Sa background mo. Pero, ang iniisip ko, dun sa dinidiscuss niya sa akin, sa sales, magbibenta ako ng kotse, magbibenta ako ng mga bahay, ng kung ano, parang expenses na liability siya. Yes. In which, nung dinidiscuss niya sa akin, ang ko dun ay makakatulong to sa mga kababayan. Na meron ako, magaling ako mag-convince, ando dun yung linya ko. Sabi ko, tas etong produkto niya, mas makakatulong sa mga kababayan natin na mag-save, mag-insurance, habang nandito sa Italia. Kaya sabi ko sa kanya, sis, interesado ako sa trabaho mo, pwede ba ako dyan? Yeah. Pero malaki yung doubt ko sa sarili ko na baka hindi ako matanggap. Baka ma-reject mo naman. Oo, ma-reject naman. Pero nag-try pa rin ako pero hindi ko pa iniisip na 100% matatanggap kasi hindi naman ako dito nag-aaral. So, tapos yung language, hindi pa ako ganun ka-parlabin So, sabi niya, ay, sige sis, try mo. Sabi niya, magpa-interview ka, tapos may kurso. Pag napasa mo yung exam, after ng kurso, mga 10 days, ganun yung kurso, okay, makapag-start ka. So ayun, doon nag-start. Doon nag-start. Sa Generali, ang galing. So, looking back, now na meron na kayong ganitong career, meron ka na saving shop, ikaw ay isa ng
ito ang totoong office girl na, di ba? So, hindi nyo ba, kasi yung ibang mga kababayan natin kahit meron silang ibang trabaho, hindi pa nila maiwan-iwan yung dati nilang ginagawa. Na may mga part-time jobs pa rin ba kayong ginagawa ngayon? Ako yung first sa 6 months ko, first year ko sa general. Yung first year ko, pinapasukan ko pa rin yung yung amo ko sa panghapon. Hindi ko maiwan kasi mabait eh. Hindi ko maiwan. Minsan napapamahal na sa atin yung mga ganun, mga amo natin. Hindi, parang, siyempre, kumbaga, nagustuhan mo na rin yung trabaho, minahal mo na yung trabaho sa bahay, hindi mo maiwan ngayon, hindi ako makapagpaalam sa amo. Di ba yun yung hindi ako makapagpaalam kasi, mabait yung amo. Yes. Pero talagang hindi ko na tapos nagki-cake pa ako noon. Talaga? Oo, nagki-cake. Ilang taon din ako nag-cake. Sumasilent kayo noon. Sumasilent din siya mag-cake. May storya rin yan ng alam mo yung sa Loreto, sa Tagpuan. Pagbukas ko ng compartment ko, meron laman na 25 pieces na yema cake. Yema Nagki-cake pa ako noon. Nagki-cake pa siya noon. Biglang ako nag-crave si yema cake. Order ako. Ang tagal na Hindi na siya gumagawa. 5 years na Anyway, so may mga side hustles pa rin kayong ginagawa aside from yung first year. First year ikaw niya. din. Nung sinisimulan namin to, may night shift ako. Night shift ako noon. Natatapos ako ng midnight. So nag-uopisina ka sa gabi? Oo, parang ganun. Parang Sa ganun. Hollister. Hindi, actually, sa Hollister, actually, yung pagtapos kong mag-intor yung taga-Tibag, dito, luckily, awa ng Diyos, natanggap ako sa Abercrombie, yung Sotomarca nila na Hollister. Part-timer ako doon ng 10 years. 2011 hanggang 21. Anong ginagawa mo doon? Taga-tupi. Taga-tupi seryoso? namin. Talaga? Kami nag-aayos, kami nagre-receive. Ako mainly yung nasa sa stockroom nila. Stockroom personnel. Okay. Nagre-receive kayo ng merch, lalagyan nyo ng sensors, tapos i-restocks nyo based on the codes, gano'n. Okay. Tapos, tapos yung stockroom, bababa kayo sa store, lalagay niyo yung mga stocks, Anong oras ang shift mo doon? Nung first 5 years ko doon, parating 10 p.m. hanggang 3 a.m. or 4 a.m. Graveyard. Para nag-call center, para pa rin ako nagko-call center. So at least medyo praktisado na yung katawan mo sa ganung oras ng trabaho. 10 years ago, kayang-kaya pa. Pero ngayon, hindi ko na kaya yung graveyard. Anong galing niya magtupi sa trabaho? Sa bahay, hindi. Ay, ba yan? Mapapalo ka niya. Grabe. Mama! Tuping Abercrombie yung Ay, may mga camera? Live. Tuping Abercrombie ba? Ayun. So, nakakatuwa kasi. Di mo, ang mga anak nyo ngayon, malalaki na siguro, no? Oo. Malalaki na. So, 19, 16. No, magta-20 na si Sid Magta-20 niya. na si Sid noon. 20, 16, tsaka 16, tsaka 10. Okay. So, bale, dito na rin, yung panganay nyo sa Pilipinas pinanganak. Oo, siya yung made and born in the Philippines. Okay, made and born. Yung pangalawa, made in the Philippines, Born in Italy. Ang galing. Yung pangatlo, made and born here. Talagang maganda yung kombinasyon. Maganda yung kombinasyon. So, tanongin ko lang, meron ba kayong, do you have any regrets nung mag-decide kayong mag-abroad, maging isang manggagawang Pilipino? Siguro 10 years ago, parang sumasagi sa isip mo kasi siyempre, the more we get older, the wiser we get. Yes. Noon, nasa isip ko, parang magsisisi ako, gano'n, parang gano'n. 10 years or 12 years ago. Actually, 14 years na ako dito. 13 years na dito. Pero, ngayon, mas pipiliin na namin mamalagi dito. Lalo na yung mga bata na lumaki dito. Kailan lang, nagbakasyon kami noong December. Yes. Nasabi namin, susubok ulit si mama mo ng business dito o ng trabaho dito sa sa Pilipinas.
doon ka na mag-aaral. Yung sa bunso namin tinatanong, ayaw niya. Gusto niya lang isang buwan. So, ganun. Kahit yung panganay, tsaka yung pangalawa. Yung pangalawa, sabi niya, no, kailangan ko tapusin ng pag-aaral ko dito eh. Bago tayo magtapos, Chris and Fire, tanungin ko lang kayo, do you have any advice na pwede niyong i-share o sabihin sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas na may mga kamag-anak o kapamilya na nasa abroad? Okay. Okay. Ikaw muna. Palaging tawagan, tsaka kakamustahin, tatawagan, kakamustahin. Kasi, halimbawa, kami ni Chris, lahat, yung family ko, lahat nasa Pilipinas. Mama ko, mga kapatid ko. Ang nandito lang na kamag-anak ko, yung Zia ko, yung kumuha sa akin. So, yun, pag maka-receive kami ng text, kamusta kayo dyan? Te, kamusta? Ganun na. Yung mama ko, kamusta dyan? Ay, ang sarap ng pakiramdam. Iba kasi yung pag nag-text na may baka, tapos may kasunod. Pero yung purely talagang kinakamusta ka, sincere na kinakamusta ka, ang sarap ng pakiramdam. Speaking of that, yung nabanggit natin, kaya iba yung nangangamusta na may ibang motibo, no? May mga ganun bang nangyayari sa'yo? Sa mga hindi kamag-anak, sa mga malalayong kamag-anak, sa mga naging kamag-anak na lang kasi nasa abroad ka. Yes. So, nandun pa rin yung, siguro yung maling connotation ng mga tao sa atin na pag nasa abroad, madaming pera. But about you, Chris, anong pwede mo maipayo sa mga kababayan natin nasa Pilipinas? Yun, parang ganun din. Message lang kayo sa Messenger. Kung matagal man kami mag-reply, magre-reply din kami. Pero yung kamusta nyo na yun, nakakataba ng puso. Yes. Para kung meron man kasunod, at least mas madaling tanggapin. Tama. Joke lang. No, yung kamusta talaga. Dito, yung kwentuhan, sakto. Pagka nasaktuhan nyo naman na hindi busy ang mga kamag-anak nyo, masarap makipagkwentuhan. Masarap update sa mga buhay-buhay. Ayun. Para naman sa mga katulad natin na nandito na sa ibang bansa. Kasi hindi lang naman dito sa Italy napapanood tong ating kwentuhan, no? So, meron ba kayong inspiring words para sa ating mga OFWs, mga katulad nating OFWs na nandito sa Italy o kung saan mga lugar sa mundo, anong pwede nyo sabihin sa kanila? Yun, wow. Ako parati ako nanonood ng Itbulaga eh. Gusto ko na sana laban lang. Laban lang. Kasi, kumbaga, kung ano man po yung trabaho nyo ngayon, mahalin nyo lang po, tuloy-tuloy lang. Tapos, magsubok kayo ng kung ano-anong sideline o side hustle na tinatawag nila. Baka may makita kayong makakapagpasaya sa inyo habang ginagawa niyo yung sideline na yun. Tapos baka yung pa'y maging career nyo pagtapos yung imbis dun sa kung ano yung trabaho nyo. Kasi pagka mahal mo yung ginagawa mo, tuloy-tuloy lang eh. Kung gigising ka lang. Kasi gusto mo yung ginagawa mo, yung ganon. O kaya kung hindi mo masyado gusto yung ginagawa mo dito sa kabilang banda, at least may mahanap kang isang ginagawa mo na gusto mo. Yes. Para tuloy-tuloy lang. Wise words. What about you, Far? Sa akin, everything happens for a reason. Yung pagpunta mo dito sa Italy, may reason yun. So, hanapin mo lang lagi mong hanapin yung purpose mo. No? Alamin mo kung anong value mo, hanapin mo yung purpose mo sa buhay. At tapos pagbutihin mo kung ano yung trabaho na meron ka, kahit ano pa yan. Kasi pag pinagbuti mo, syempre meron namang Diyos na magbe-bless sa'yo ng trabaho na nagugustuhin mo. Yes. So, ayun. Tapos yung sinabi ni Chris na ay yung gusto mong gawin, mapagpasasaya sa'yo,
bigyan mo ng ano yun, ng time. Tama. At saka, katulad ni Chris at ni Farah, malay nyo, yung sa ginawa nyong side hustle doon pa lang mababago yung estado ng buhay nyo dito sa ibang bansa. Diba? So, yun, mga kwentuhan. Kanya naman at napaka-inspiring ng ating mga guest ngayong gabi na dito sa amin. So, maraming salamat Chris and para sa inyong time na makakwentuhan namin kahit ng konti. At maraming salamat sa pag-share nyo ng inyong kwentong OFW dito sa ating mga manonood. And Chris, ikaw muna. Promote naman mo itong City Stamper. Yan. Hi po sa mga kababayan natin dito sa Milan o kaya kung saan man dito sa Italia. Actually, pwede naman kami mag-ship kahit saan. Dito po sa Milan, meron po kaming maliit na print shop. Ito pong City Stampe. Nagpiprint po kami ng kung ano t-shirts, hoodies, sa clothing. Tapos pagdating naman po sa mga ibang prints like tarpaulin, posters, stickers. Tapos gumagawa rin po kami ng signages. Dati pati car wrapping, pero ngayon hindi na masyado. Tinry namin dalawa. Nag-car wrap kami. Galing Astig yun. Saan tong shop mo, Chris? Ayan, ang shop po ay located sa zona ng Gorla, Via Demostene number 5, malapit sa Red Line sa Linya Rosso ng Milano. Yun. Salamat, Chris. What about you, Farah? Saan ba dito? Kahit saan. Okay lang. Ayun, thank you sa inyo. Sana may natutunan kayo sa aming kwento, sa kwentuhan natin. Yung mga kababayan natin na wala pa pong savings, insurance, i-PM nyo po ako, tawagan nyo lang po ako. Ang office po namin sa Via Mauro Macchi, Generali Italia Assicurazioni po. Yun. Maraming sa mga Facebook pages, mga social media accounts. Yan, Facebook pages. Facebook page ng shop po ay CT Stampe or sa Italiano, City Stampe. Facebook pati Instagram parehas po. Sa TikTok wala pa eh. Hindi pa ako marunong eh. YouTube, di pa rin. Busy. Yan, i-follow nyo yung page nila ni City Stampe sa Facebook nila at doon makikita nyo yung mga trabaho nila. Ihabol ko rin sana, i-plug ko yung sa photo booth. Ano naman? Oh. Ito Stampe, yung sa photo booth naman, Chiti Photo Booth. Para sa mga okasyon. Sa mga okasyon po. Occasions nyo, kung gusto nyo medyo meron kayong mas magagandang remembrance. Instant photos, na may gadgets. Nice. At para naman sa inyong mga kinabukasan. Di ba? Contact mo si Farah para sa Generali. Yun. So, maraming salamat at imbitin nyo rin silang panoodin itong video natin at mag-subscribe nyo sa ating channel. Ano naman, mga kabayan, kwento mo, ikwento ko. Asan ba? Sa baba. Dito po. Subscribe po, i-like niyo po yung video, tsaka subscribe, share niyo po kasi nakakaaliw po talaga yung video. Yes. Actually, pagka nagtatrabaho ako dito sa shop, napanood ko na lahat ng episodes niya. So habang nagla-lunch kayo o habang tatrabaho, kahit na naka-background lang yung video, sarap panoorin, nakaka-inspire. Mga kwentuhan, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin at thank you so much again, Chris and Farah for your time. And yun, Laura, gabi na. Ciao! maraming salamat at hanggang sa muli, magkita-kita po ulit tayo. Ciao! Ciao!